She's faced impossible decisions, challenging colleagues and moments. And tonight, she will share with us how she navigated those moments and how she became a leader that people actually want to follow. Pull up a chair. Drinks forward. Let's talk. So for today's episode, or tonight's episode, we're sitting down with Alena, a leader who knows how to balance authority, empathy, and tough calls without losing herself in the process. And not only that, we also have another special host for today's episode. And it's no other than Eliza! Hi guys! I hope you remember me from episode 4 and 5. So, Elena, thanks for being here. Can you tell us a little bit about yourself? Hi, I'm Alena. I've been working in the telco industry for almost 30 years now. Let's start with the foundation, your leadership. So how do you define your leadership style? Actually, it depends on the situation. So I may be democratic, also sometimes autocratic. So depende siya. So when do you practice yung pagiging autocratic and kailan mo pinapractice yung pagiging democratic? I think pag democratic, I want to listen to the point of view of my people. So, hindi naman pwedeng every time point of view ko masusunod or perspective ko. So, they may have different perspectives. So, it's important to listen to them and assess if tama nga ba. Autocratic naman in a sense pag mandatory. For example, may mandatory na rules na kailangan i-implement like yung RTO. Doon dapat autocratic ka. So case-to-case basis Yes. siya. So, you've mentioned yung differences between democratic and then yung autocratic na leadership. So, you have 30 years of experience. Can you tell us more kung ano yung leadership brand mo? My leadership brand is more adaptable or flexible. Kasi ayoko ma-stuck sa isang situation or isang paniniwala, kumbaga. I always embrace change kasi especially for us, technology siya. So you have to evolve with the technology din. So same thing with your leadership. Kailangan magbago din siya or mag-adapt din siya. Since ako nga gusto ko adaptable and flexible ako, I also want to instill sa staff ko or sa people ko na they should embrace change and wag silang matakot. Minsan kasi sa organization, di ba, pag may mga reorganization, ang normal reaction ng people is, paano na? Anong mangyayari sa amin, di ba? I look at it as a new opportunity, not detrimental to my existing position. Gusto ko ma-instill din sa mga tao ko na I'm here, I'm their safety net. Kahit may change, I will be with them. So, dapat hindi sila matakot. Ang ganda nun. And na-mention mo rin yung about sa technology na it's growing and kailangan maging adaptable. So, do you think ba na yung generation, it has something to do with how we change the way you lead? For me, I look at it as hindi generational thing. Kasi kahit sa different generations, iba't iba rin yung characteristics ng people, ng tao, kumbaga. So for me, depende sa taong hinahandle ko, whether Gen X siya, millennial, or Gen Z. So I adopt my leadership style kung ano yung kailangan niya. So pwede kasi yung iba, kailangan nakatutok ka. Meron namang iba, gusto niya free siya, bibigyan mo lang siya ng guidance, diba? So parang walang specific formula na nag-work for each generation, more on the person. Yeah. Mm. So, may specific characteristic naman yung per generation, diba? But still, I look at it as Individual. Oo nga naman. Kasi iba-iba rin naman tayo. oo, hindi mo na pwedeng i-generalize, diba? Tsaka parang yung sinabi ni Eliza kanina na iba-iba rin yung nagiging experiences ng mga tao. Not only with the generation, but also with the culture of the company. Yes, and the upbringing of the person. Oo. Since na-mention mo yung generation, pwede mo ba kaming
i-walk through dun sa na-observe mo different characteristics ng bawat generation? Generation X, my generation. Normally, we just follow or kung meron kang gustong i-recommend or i-suggest sa boss mo, you normally say it patanong para hindi ma-offend yung boss mo. Hindi nagre-reklamo ang Gen X. Pag work talaga. Pag millennials naman, very vocal yung millennials, yung generation na to. They ask questions. Kaya feeling ng iba, china-challenge ka. Pero they just ask questions para maintindihan nila yung line of reasoning mo kung bakit ganito. Pero pag na-understand naman nila yung point of view mo, they will respect you and follow na walang problema. They also value yung work-life balance, tsaka gusto nila yung work environment hindi toxic or masaya, chill lang. For the Gen Z naman, limited na yung interaction ko with Gen Zs kasi direct reports ko na nag-handle sa kanila. Maybe I can use my son as an inspiration siguro kasi Gen Z siya. Ang na-observe ko lang, ayaw niyang mabore. Kailangan matutunan niya. Marami siya matutunan kahit nagsa-start pa lang siya. Ayaw niya na mababakante kasi may goal siya eh. Dapat by this age, nandito na ako sa position na to. Kaya di ba yung mga Gen Z natin, after a year or two, nag-change sila ng company. Yung isang natutunan ko sa anak ko, kasi di ba pag after office, ako as a Gen X, I normally send message sa tao ko. Pag may naalala ko, ang reason ko naman, baka makalimutan ko na bukas. So, send na. Or kung kailangan ko siyang tawagan, sabi ng anak ko, huwag kang tatawag basta-basta. You have to ask if available siya to take your call. So, kasi daw, yung time nila, dapat i-respect. Kahit pa work yan, very important sa kanila yung time nila. After office, dapat hindi sila dinidisturb. Gets ko rin yung perspective na kapag may message, pag kami naalala ka, magsasend na kagad eh. Kasi ganun din ako na parang, pero, Tapos na. oo, kesa naman makalimutan. Pero ang na-realize ko rin, important din pala yung sasabihin ko na hindi siya urgent. Yeah. You don't need to respond ngayon, just leaving or just dropping a message. And then, hindi mo rin responsibility kung magre-respond yung tao sa'yo kagad. Don't Kasi- expect na sumagot. Oo. Pero out of all those, ano yung pinaka-memorable na challenging experience for you? As a leader, dealing with different kinds of people or generation. Siguro ang pinaka-challenging sa akin, there was this instance na yung direct report ko, iba yung perspective niya sa gusto kong mangyari. Tungkol sa handling ng tao to meron siyang gustong tao na kunin versus dun sa isa na dapat, for me, siya dapat yung kunin mo. Kasi siya yung dapat. I mean, karapat dapat. Deserving, yeah. Naka-leave-back kasi ako noon. So, nung pagbalik ko, nag-decide na siya. Kasi direct report niya hindi ko naman direct report. Doon sa decision niyang yun, malaki yung impact doon sa deserving na tao, syempre. Kinausap ko yung tao ko. Sabi ko, kung sa'yo ba gawin yon, ano mafe-feel mo? Doon niya na-realize na, oo nga, no? Kasi more on parang emotions yung pinapairal niya versus yung objectivity niya. Ang maganda naman doon, sinabi niya, so how can we fix this? Siguro yun yung pinaka-difficult kasi, or challenging kasi nga, may people involved. Malaki yung impact doon sa deserving na person, so pwedeng umalis siya, diba? Inayos namin, as much as we can, at least natuto siya, na-realize niya na dapat hindi niya ginawa yun. Ang laking bagay na rin yung in-accept niya or in-acknowledge Yes, niya actually, na may mali. yes. Oo. Kaya right now, nandun pa siya, ka-work ko pa siya, hindi na siya under me, but I think nakita ko yung maturity niya. Paano siya nag-evolve through Yes. time. Oo. From that period Situation. to... Yeah. What's actually very interesting from what
Alena shared is sometimes it only takes a conversation Mhm. to turn these difficult situations around. Kasi recently, I had something similar at work. So we were debating, fighting over email, and then I just had enough and I said, let's meet face to face. We're all here in the office, let's talk about it. So it was difficult in the beginning. And pag conversations kasi over chat, no? Kasi parang walang emotions, hindi mo siya Tsaka may makikita. room for misinterpretation din kasi kapag Mhm. hindi verbal or Oo. face-to-face yung communication. Minsan kasi tayo yung naglalagay ng tone Oo. sa email. So, Na-assume natin na ganito yung manner ng pag-deliver ng person Oo. dun sa message. May sarili ka ng storyline. Oo. So I think this shows us really how important interpersonal relationships are. So maybe, Alena, you can talk more about how building these strong relationships in the workplace is actually critical to leadership. Siguro, especially sa team mo, kailangan i-set mo yung tone as a leader din to encourage them na mag-speak up sa'yo or hindi matakot na magbigay ng suggestions or mag-air ng difficulties nila. So, yun ang actually yung mahirap to encourage them to have that psychological safety na, diba? Mahirap kasi pag yung parang pilit. So, I do that over lunch. Discuss casually, then observe kung paano ba to as a person. Paano ko ba to i-lead or paano ko ba siya matutulungan, diba? Paano siya mag-isip. So, you have to listen and observe. Minsan kasi yung leaders, siya yung salita ng silita, diba? So, ganun din, I make them comfortable para mag-open up sila sa akin. So, important talaga siya na makilala mo rin yung team mo. I start with my team, syempre, bago ka lumabas, yes, sa ibang team. Especially in this day and age, we always talk about psychological safety in the workplace. We talk about empathy. But sometimes it could be challenging to balance empathy on one hand, but at the same time, objectivity and wanting to achieve business results. So how do you balance these two things? You have to have a core principle then as a leader, di ba? Pag leader ka, syempre, ano bang gusto ko? Ano ba dapat i-espouse ko sa team ko? Di ba? Ano yung standard ng team na gusto mong i-build? So, dapat meron kang ganon. Like a mantra. Di ba yun yung parang belief or principle mo as a person? Kasi for me, talaga yung leadership comes from your character, di ba? Hindi mawawala yun eh. Kahit anong books na pag-aralan mo on leadership, important yung core mo, yung character mo as a person. And gusto mong gawin as a leader. Pero kami for mantra, ako pala, number 1 is yung psychological safety. Bago pa nauso yung word na psychological safety, 2016, I think, actually nagsabi nun sa akin yung tao ko din. Sabi niya, alam mo ba na pinapractice mo tong psychological safety? Sabi ko, okay. So unintentionally pala, merong ganon. Sabi nga nila, meron daw akong truth serum. Na pag kinausap ko sila, ay nagsasalita sila. Sabi ko, okay, siguro dahil comfortable sila sa akin. They have a lot of trust. Kasi may hirap mag-open up if you don't trust the And person. lalo na kung leader mo yun, kailangan mag-open up basta-basta. You have this impression na you're always willing na makinig lang sa ibang tao. So, yun yung first, yung psychological safety. Second is yung excellence. Siyempre, hindi naman kailangan perfect, pero dapat we strive for excellence. Parang basic naman yun. Third is yung integrity. So, wag mong gawin yung mali. Parang gano'n, napakasimple lang. Tapos, the fourth one is yung value mo yung teamwork. Kasi kung team kayo, dapat nagtutulungan kayo. So, yun lang yung, I think, 4 mantra or yung 4 core ng leadership ko. Ako hindi ko ina-expect na dapat pare-parehas.
Or parehas sa mantra ko. Kasi may kanyang personality din naman, di ba? Halimbawa, sa'yo, applicable. Kumbaga, nag-work sa'yo yung asynchronous thingy. Di ba? Pwede kay Eliza, hindi. Di ba? Kaya, basta kung saan kayo makakapag-deliver ng result, kaya hindi mo siya pwedeng isabihin na ikahon, kumbaga yung mga tao na ganito lang dapat. Kasi dapat malabas mo sa kanila kung saan sila magta-thrive, in which form, which way. Siguro, dapat ganun ka-liberal or open-minded. Kasi at the end of the day, pare-pares lang naman ang goal na matapos yung project. Oo. Do you think your people are comfortable opening up with you or sharing feedback pala with you? Siguro, I think so. Kasi meron akong attendan na leadership training. Parang ang question doon, what's your leadership brand nga? Tapos, ang first thing na nag-come to my mind is to ask yung mga tao ko or naging tao ko, ano ba ang leadership brand ko? Kasi gusto ko marinig sa kanila. Kasi pwedeng, ito, naisip ko for me, na ito yung leadership brand ko. Pero hindi pala yun yung nakikita ng tao ko, diba? May nag-comment sa akin na very comfortable daw ako sa tao ko. Kasi I have the nerve. Parang to ask them na ano ba ang leadership brand ko. So, comfortable ako. So, sila naman, they give me feedback kung ano yung nakikita nila. Ganito ka as a leader. I think it's a mark of a very confident leader. It takes guts to look at the mirror and also to get others to tell you what they see in yourself. In yourself. Tsaka I always tell my people na two-way yung psychological safety. You can share and I can also share. So, hindi pwedeng siya lang na makakapagsabi ng, ito yung challenges ko, ito yung problema ko, or I can also tell him that, diba, ito yung problema ko sa'yo. Ito kailangan mo i-improve, diba? This reminds me of the book, yung Dare to Lead. Sobrang gusto ko yung book na yun. Kasi ang first topic niya doon is about yung perspective na as a leader, parang bawal ka magpakita ng vulnerability sa team mo eh. Pero in that book, sinabi niya na kailangan two-way siya. Na hindi naman pwedeng strong leader ka lang na kaya mong i-handle lahat. Pero kailangan din makita ng mga tao mo na syempre may mga struggles din naman as a leader itself. And in that way, mas maintindihan rin nila kung bakit ganun yung decisions mo. Yes. Tsaka hindi mo naman alam lahat, diba? Galing mo. Ang galing mo. Galing mo. Sana all. Hindi. Pero parang feeling ko pagka seryoso na professional setting, parang ang scary niya eh. Scary ba? Kasi parang meron akong naging lead na, or naging manager na halos same mo. As in, siya yung parang akala mo na kaya mo makipagtawanan lang kapag ka hindi work hours, makipagkwentuhan. Pero pag by the time na hindi mo nagawa yung kailangan mong gawin. Sounds spam. Bakit? Bakit hindi? So would you say, nagiging vulnerable ka rin sa Oh, yes. Oh, sinasabi ko rin kung hindi ko alam. I'm assuming na meron ka rin naka-work or nakita siguro na more reserved sila na parang hindi nila kayang mag-open up regarding sa struggles sa work or sa life. Paano mo nami-make sure na they have the psychological safety to open up? Actually, mahirap yan. Kasi ano siya eh, kailangan mo talaga i-earn yung trust nila. I mean, and how do you earn their trust, diba? Dapat magaling ka mag-probe. Diba, may pinapagawa ka sa kanya. Tapos yung output niya ganito. I mean, or hindi align sa'yo. Tatanungin mo siya, kailangan mo siya i-probe para maintindihan mo kung bakit niya ginawa yun. And ma-explain mo rin na eto yung better way kasi ganito. Kasi meron akong
encounter na ganyan, na masyado siyang guarded. Even yung pag-share sa akin ng file, na halimbawa may report siya, bago lang ako. Tinare niya sa akin pero hindi updated, parang ganun. Pero syempre hindi ba bago ka as a leader, sabihin mo, bakit hindi mo naman pwedeng sitahin? So, kailangan, sabi ko, paano ko ba mag-gain yung trust nitong taong to? Nalaman ko din, may backstory pala yun, na dati siyang napaso sa dati niyang boss or whatever. May bad experience siya, kaya siya ganun ka-guarded. So, ang ginawa ko na lang is, inalam ko talaga yung work. I mean, anong problema, ano yung kailangan mo. Meron kasi mga tao na feeling nila na yung credit kinukuha ng boss. Uy, ganun Diba? ako. So, ilabas mo siya. I mean, sabihin mo na even sa boss ko mismo na, si ganito ang gumawa niyan, hindi ako. Galing yan sa kanya. Kailangan mo siyang i-build up para rin maisip niya, pinoprotektahan ako nitong boss kong to. Hindi siya credit grabber or kukunin niya lang yung output ko tapos siya magre-report. Yun, parang dapat lang, and makita niya na sincere ka din, na gusto mo talaga siyang tulungan. Na wala kang bullshit. Na, hidden agenda. yes, so, yun lang naman yun eh. I think, lalo na sa mga millennials, Gen Zs, parang ginajudge ka nila actually. Tinitingnan nila, sinusubukan ka nila Yeah. without you knowing it. But you know. Yeah, I know. So, Sometimes sincerity. they can be very upfront Diba? about pushing your buttons. yes. So we've been talking about mostly leading others. I'm curious, how do you manage leading upwards, or how do you handle the politics, let's say, at higher levels? Because personally, this is one of the things that I struggle with. Ang parang policy ko sa boss ko, kailangan transparent ako. Kung may mali ako, may mali yung team, kailangan alam niya. Siya ang una dapat nakakaalam. Now, it's up to him kung magagalit siya or kung paano siya magre-react. Kasi, at least nasabi ko sa kanya, hindi niya malalaman sa ibang team or sa ibang boss. Ako na mismo magsasabi sa kanya. Ngayon, kung paano niya ipe-press release sa labas, it's up to him. Yun lang. Kasi ayokong, mahirap gumawa ng excuses, diba? Ang hirap i-maintain. So, mas stress ako. So, better yet, sabihin mo sa kanya and bigyan mo siya ng solution. I think yung sinabi ni Alena, it only goes to show na pinapractice din niya yung psychological safety pataas. Kasi 'di ba parang free siya na or comfortable siya na i-share dun sa boss niya na yung struggles din niya the same way na ina-expect niya yung mga tao niya na mag-open up sa kanya. So, But depende sa boss mo, 'di ba? How they react. Kasi merong boss na sisisihin ka or what. Depende sa boss. But still, for me, I still want to tell him the truth. so Yeah. how do you deal kapag ka yung boss mo naninisi? Let him. Let her. Diba? Oh. Keep the receipts, girl. Oh, okay. Man, responsibility pa rin. Diba? So, after all these experiences, ano yung advice na mabibigay mo sa mga taong gusto rin maging leader in the future? Yung iba kasi, kala nila madali lang maging leader. Diba? Yung position, yung reputation, yung gano'n, yung benefits. Pero mahirap siya actually. Kasi you have to be ready physically, mentally, emotionally. Kasi kung hindi ka ready, people yung hinahandle mo eh. So, paano mo sila i-lead? Paano mo sila ipoprotect kung ikaw mismo, you're not at your right mind or emotions? Kaya nga sabi ko, dapat yung leader na inspire din. Hindi lang yung leader nag-i-inspire sa tao, dapat ma-inspire din siya para ma-lead niya properly yung team. So, yun. For me, dumating yung point na ayoko maghawak ng tao kasi I think I'm not in the right position, right mind or right emotions, yung status ko nun. Kasi ayoko, malaki yung impact. Yung impact mo, alam mo, utos ka lang ng utos. Hindi ganoon eh.
people look up to you, whether you like it or not. Diba? So, important sa kanila yung decisions mo, point of view mo. So, yun. Maging careful lang tayo doon sa mga gustong humawak ng tao. Kailangan mo ng energy to lead. Diba? May time na wala ka din sa mood. Ayaw mo makipag-usap. Diba? Tapos kung may problema, nafe-feel ko rin yan. I mean, tao lang tayo, diba? So, ang important lang is yung negative energy mo, hindi mo mapasa. How to be fair, maging objective ka. Ang palagi ko lang nire-remember, if ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa tao mo. Diba? Pag ginawa ba to sa akin, okay lang. So, that's how I decide na, hindi to okay. Off to. Naalala ko pala dun sa sinabi mo, merong nag-advise sa akin. Kasi dati, nung beginning ng career ko, gusto ko talaga maging leader. So, yung isa niyang in-advise is, if you don't know what to do, be the leader that you wish you had. Ako pala may question. Sige. May questions for us? Oh my gosh. Ready? Dali. Kasi daw it's a two-way thing. Practice na nga ang two-way. How do you gauge if you did a good job as a leader? For me, it's achieving the results, but also about how you achieve the results. So there are many different ways, as we said, but if, for example, you achieve it and hurt others, or maybe cut corners, or do things out of integrity, for me, this is not success. When it feels like a shared victory, especially for the team, when there is a sense of achievement and joy, and then everybody's proud. And it's not about the leader, but about the team that contributed to the endeavor. Ganda naman. Dito. Dito, kayo po. How do you gauge? So for me, when kasi people come and go, diba? Tapos yung mga na-handle mong people still go back to you or ask you about advice, work, or even sa personal life nila. Kahit hindi mo na sila tao. So, I think doon ko mag-gauge na, okay, May impact. may impact pala ako sa kanila. They value my point of view, my advice. Your Kasi babalikan perspective. ka pa rin, di ba? Wala naman ang need na balikan. Yes. It's true, because I've had tough moments in my career, and I remember moments where I went back to previous bosses and maybe even previous boss from a different company. Yes. So I still rely on their guidance. Guidance, di ba? After nung inspiring conversation that we had with Alena, ano yung mga key takeaways natin? Na very brief lang. So, yung pagiging leader, it's not only about listening or giving directions kung paano ba gagawin, but it's also about building a relationship with people, not only professional, but also personal. Kasi that's how you get the trust or build the trust of other people to be able to work in an environment na, They feel safe. na parehas lang naman kayo ng end goal. So, just try to look at it from the perspective na iba-iba yung tao. So, iba-iba rin dapat yung approach na kailangan mo gawin. Tsaka yun nga, parang, kasi sa atin, or maybe ako lang, yung parang nakikita lang kasi natin yung glitz and glamour ng pagiging leader, di ba? Yung prestige, yung name na parang, may nahandle akong ganito tao. Pero yun nga, yun yung sinabi niya na, you need to be emotionally, physically, and mentally ready. Kasi tao yung nahawakan mo di ba? So, kung ano yung energy na sinesend or pinoproject mo dun sa team mo, nadadala rin nila yun. So, I think yun yung nagiging environment ng team. Kung nagiging toxic ba siya, or nagiging healthy yung working relationship. And yun nga, yung leadership is not about control lang. Hindi siya yung pagputos ka lang ng putos. Kailangan, yun nga, two-way street siya. Kailangan kung ina-expect mo yung tao na ito yung maging treatment sa'yo, dapat ganun ka rin dun sa person. And kailangan binavalue mo rin yung inputs and POV ng mga tao mo kasi
hindi naman porket leader ka, ikaw yung Susundan ka lang. yung susundan ka lang at laging ikaw yung tama. Maybe meron silang better reasoning, di ba, kung bakit may mga ganun silang suggestion na dapat meron kayo psychological safety. Kasi kung hindi mo na-encourage yung mga tao mo na mag-speak up, paano mo maririnig yung ibang POV ng ibang tao? So yun, yung pagiging din, flexible and adaptable, na walang isang formula na mag-work sa buong team mo. Kasi at the end of the day, iba't ibang tao tayo, regardless of the generation. For me, yung key takeaway ko is while leadership is an aspiration, it's something that the person needs to want to be. Although sometimes maybe you're put in that situation, but then at some point you embrace it. But also it's given by the people you're leading. So, yung sinasabi nila na leadership by a position or title versus yung you're really a leader. So, yun yung key takeaway ko. So, it's not about, as you said, yung mag-uutos ka lang or magbibigay ka lang ng direction. But it's also about being human in that role and then being able to be with your team and sometimes absorbing all of the energies, positive, negative, being able to protect them, putting them before oneself. So, Alena, we again would like to express our gratitude for spending your time with us tonight. We're grateful for all of your insights and sharing tonight. I would also like to say thank you to Eliza for being here. Not only the guest, but also one of our co-hosts. Thank you. And thank you for inviting me. See you again next time, maybe. I'm On. I'm Karen. I'm Eliza. And this is Chika and Sangria.